buksan ang isipan. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Miss Casey. Ganda po energy dito. At ako naman si Kuya Kai. At last but not the least, Sir Rico. O, Mate, ganito lang muna. Ay, ano ba kayo? Excited ako sa topic natin ngayong araw, no? Ano ba ang pag-uusapan natin? AI, o Artificial Intelligence, ang aking tawagin. Yung mga robot. Oo, wala kang hindi eh. Napakaingay ko eh. Hindi AI, pero intelligent naman. Sabagay. Pero ano ba pag-uusapan natin sa Ito na nga. Lights, camera, action! Okay, class. Who wants to lead the prayer? Walang gustong sumagot? Sige, magtatawag na lang ako. Bon, lead the prayer. Sir, ako po? Ikaw. Sige po. Are you ready to pray, classmate? Yes, we are. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding me through life's vast tapestry, where every joy and trial is woven with purpose. Grant me unwavering faith when challenges arise, and let your wisdom light my path. May my heart stay gentle, my words kind, and my spirit steadfast in your grace. Feel free to modify this prayer. Would you like me to make it sound more personal, like for strength, love, or daily guidance? Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi naman ako ano ibig sabihin ng AI. So, yung pala yung AI. Parang hindi namin ito sa mga mga Paano po sila? According sa IBM, meron tayong apat na kain. Actually, nakita ko nabasa sa website nila na kung saan una, yung ating phenotype na kung saan depende sa gumagana ang data. For example, thermostat. And then yung pangalawa, napasok rin yung hindi yung my AI na kung saan ito ay isang katulad ng isang tao na mayroong emotions. Pero ito ay isang malakas na klase na yun. Pero it's still in development pa natin. Meron naman ako nabasa na sa word AI, not limited every time. Yung sa word AI, parang nearby lang yun. Kasi in development siya, tsaka theoretical. Paralas lang silang klase. So, anong AI yung pinag-ibig ng AI? Napakaganda tanong. Isa sa mga misconception about sa AI, lalo na sa mga bata ngayon, puro rin kakuputi ng ilibulat ng sa pelikulan. But that is further from the truth. According kay Gonzales, na pwede magkaroon ng impact sa critical and logical thinking ng isang bata kung re-rely lang siya sa AI. Dagdag niya pa rito na pwede rin magkaroon ng impact sa creativity ng bata kung hindi natin bibigyan ito ng limitasyon. Oo nga po, wala namang benefits, wala namang gagamit, di ba? Actually, hindi lang din naman puro pasama na itutulad na ito. Meron din naman mga benefits. Tulad nga ng sinabi ni David na pwede itong gawin tutor and yung bata pwede gumawa ng isang prompt na kung saan tutulungan siya ng AI para mag-usap sila. Kumbaga, ang lalabas dito, student and teacher. Ako pala ito ng tingin sa mga kabataan ng buong bansa. Salamat po ito sa pagkakit. Salamat. Lagi pala ang sinabi sa atin ko, kaya dapat maging ulit tayo sa mga pagkakataan ng ito. Lalo na ang kapag sa atin. So, kaya pala, ang AI na ito ay hindi rin pala makakapagpilihan. Kung hindi ito rin natutulog natin sa mga nangyayari sa ating pagkakit. So, hinaan ang gobyerno ng magiging overlooking ito at magkaroon ng programa na kung saan dilibingin ang pagkakit ng AI. Napapansin niyo ba ang aking nandito? At napapansin niyo ba ang aking tropa ay nawawala? Siyempre, ginagamit namin din ang AI. Kaya kayo, tama ba na gamitin na lang ng mga taong AI sa lahat ng bagay? Worth it ba ang risk compared sa reward? Kayo ang tinatanong namin dahil napagtata tayong lahat. Mangyalam ka! Tama ka dyan. At babalik kami sa next week. Sa panahon ngayon na napapalibutan na tayo ng iba't ibang uri ng teknolohiya, isa sa pinaka-pinag-uusapan ay ang AI o Artificial Intelligence. Hindi lang mga kabataan ang naapektuhan nito, kundi pati na rin ang isa sa pinakamalagang sektor sa ating bansa, ang agrikultura. Dito nagmumula ang mga gulay, prutas at bigas, mga pagkain bumubuhay sa bawat Pilipino. At ngayon, unti-unti na nagbabago ang muka ng pagsasaka dahil sa tulong ng AI. Ako si BJ Mercado, buhay na namin ng pagsasaka. Simula pagkabata, sinanay na kami magsaka ng aking Kuya, paano po nakakatulong ang Artificial Intelligence sa inyong pagsasaka? Malaking tulong po talaga. Dahil sa AI, nababawasan yung pagod ng mga magsasaka. Lalo na ngayon sobrang init na. Isa po sa ginagamit namin ay yung tinatawag ng predictive analysis.
Sa tulong nito, nalalaman namin kung uulan ba o hindi. Hindi na kasi tulad ng dati. Kapag mali yung tiyaga, sayang ang tubig, sayang ang oras. Ngayon, nakaunap na si irrigation system. Kaya mas madali at mas tipid sa resources. Ano pa po sa tingin nyo ang pwedeng maidagdag ng AI sa mga bukirin? Ngayon po, may mga robot na ginagawa para tumulong sa pagtatanim at pag-aani. Pero siyempre, hindi mura yon. Yun po talaga ang problema namin mga magsasaka. Kulang sa pondo at access. Pero buti na lang, unti-unti nang tinutulungan ng gobyerno. May mga batas tulad ng Philippine Innovation Act na naglalayong suportahan ng ganitong teknolohiya. Sana lang, mas mapalawak pa para pati maliliit na magsasaka makinabang. Ang ganitong pagbabago ay halimbawa ng Sustainable Development Goal 9, ang pagtataguy ng inobasyon at matibay na infrastruktura. Ngunit kasabay nito, patuloy pa rin kinaharap ng bansa ang hamon ng Sustainable Development Goal 8, ang pagkakaroon ng disenteng kabuhayan at pantay na oportunidad para sa lahat ng manggagawa. Ang artificial intelligence ay hindi lamang tungkol sa mga robot o chatbot. Sa tulong ng predictive analysis, natutulungan nito ang mga magsasaka sa tamang paggamit ng tubig at oras. Noong 2019, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Innovation Act o Republic Act No. 11293 na naglalayong palakasin ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa bansa. Ayon sa Mobility Foreign Size 2024, ang AI Agriculture Autonomous Robots Business sa Pilipinas ay umabot na sa halagang $75 million. Kasama rito ang mga drones at autonomous tractors na gumagamit upang pabilisin ang pagtatanim at pag-aani. Ngunit sa kabila ng mga inobasyong ito, nananatiling hamon ang accessibility dahil sa mataas ng gastos at iilan pa lamang ang nakikinabang dito. Ang teknolohiya ay hindi kalaban ng tao. Ito ay kasangga ng pag-unlad. Ngunit sa panahon ng AI, hindi dapat makina lang ang umaangat, kundi pati ang mga taong bumubuhay sa lupa. Hola, soy Doro! Meron akong 5 katanungan patungkol sa AI. Ulitin ko, patungkol sa AI! Patungkol sa AI! Hanapin natin ang limited memory AI. Ang aking unang katanungan ay, anong AI ang natututo mula sa past experiences? Thermostat, ChatGPT, o listing tag? Ulitin ko, thermostat, ChatGPT, o listing tag? Tama ba yung narinig ko? Ano? ChatGPT! Tama! Para naman sa aking pangalawang katanungan, alin dito ang reactive AI. Yung AI na hindi nag-iisip, react lang. Thermostat, AI teacher, malungkot na robot. Ulitin ko, thermostat, AI teacher, malungkot na robot. Thermostat! Tama ba yung narinig ko? Pakiulit nga. Para naman sa aking pangatlong katanungan, saan ginagamit ang predictive analysis sa bukid? Para unahan ng panahon, para mag-TikTok, para magpa-cute kay Crush. Ulitin ko, para unahan ng panahon, para mag-TikTok, para magpa-cute kay Crush. Tama ba yung narinig ko? Pakiulit nga. Tama, para unahan ng panahon. Para naman sa aking pang-apat na katanungan, alin ang AI na kaya magpasabihin mo, pero ang AI na to ay in development pa. Theory of Mind AI, Self or AI, sapatos ni Lebron. Ulitin ko, Theory of Mind AI, Self or AI, sapatos ni Lebron. Tama ba natin ko? Pwede makiulit na? Tama! Para naman sa aking ulit katanungan, aling SDG ang tungkol sa innovation? 1, 9, o 4? Ulitin ko. 1, 9, o 4? 9! Tama ba yung narinig ko? Pakiulit? 9! Tama! Hanggang sa muli, paalam!